sa inyong damdamin. Ang pangalan niya ay laging tawagin, at siya'y nakikinig sa bawat hinahin. Mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Kayo po ay nakikinig sa programang Manalig Ka, ang isang oras na pagninilay at talakayan tungkol sa Ebanghelyo ngayong araw ng linggo. Tayo po ay napapakinggan ngayon sa radyo natin Gimba 105.3 FM at radyo natin San Jose 103.3 FM. Tayo rin po ay live na napapanood via live streaming sa www.dioceseofsanjosene.com at sa www.rngonline.org at syempre sa Facebook account ng ating programa, ang www.facebook.com/manaligka2006. Ito po ang inyong host ngayong araw na ito, si Reverend Richard Lagos, at syempre kasama po natin ang ating idol at ang ama ng ating programang Manalig Ka, si Father Bong Romano. Kakatuwa na si brother. Magandang umaga po. Si Father Bong Romano po. At nagpapasalamat tayo at may kasama pa rin tayong seminarista at isang laiko ministro. Yung una po nating magiging kasama sa ating kwentuhan ngayon ay si... Ako naman po si Brother Froilan Dacuan Jr. na siguro po ngayon na po ang huling kasama ko sa... Hindi naman. huling makakasama. Para naman papano ka na kapatid Kasi niya. babalik na po ako mamaya sa seminary. Mhm. Ayun, tapos na po ang aming Christmas break. So siguro po summer break na uli. Oo. So maligayang paglalakbay muli, Brother Froilan, sa formation. Nalulungkot yata. Nalulungkot eh. Oh. At kasama pa rin po natin ang isang laiko ministro. Siya na rin magpapakilala ng kanyang sarili. Brother Mar po. Ayan, isang laiko ministro sa St. Joseph Cathedral sa San Jose. So bago po tayo tuluyang magpatuloy sa ating programa, tayo po muna ay mananalangin at pangungunahan po tayo ni Father Bong Romano. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Mapagmahal na Ama, maraming salamat sa pagkakataong ito muli na kami po ay nagkakasama upang patuloy na magnilay sa salita na iniwanan upang ito'y aming isabuhay. Maraming salamat po sa patuloy na pagbibigay mo ng pagkakataon din namin na magmisyon. At ngayong umaga po na ito, pagninilayan namin ng kahalagahan ng pagbibinyag. Ipinakita na nabinyagan ang iyong mahal na anak. At napakahalaga nga po na panawagan din po ito sa amin upang pahalagahan namin. Lalong-lalo na nga po ang panawagan nito na isabuhay namin ito sa paglilingkod at sa pagmimisyon. Tulungan mo pang bawat isa na nakikinig ngayon sa kanilang mga tahanan. Nawa Ama, makatulong ito upang lalo naming mapalalim, mapagtibay ang aming pananampalataya sa iyo. Tulungan mo po kami palagi at iniling namin ang panalangin ito sa ngalan ng iyong anak at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. At ngayon po ay pakinggan natin ang Ebanghelyo ngayong araw ng linggo na babasahin sa atin ni Brother Froilan Dacuan. Pagbasa ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Dumating si Jesus mula sa Galilea at lumapit kay Juan sa Ilog Jordan para magpabinyag. Pero tumanggi si Juan at sinabi, "Ako ang dapat na magpabinyag sa iyo. Bakit ikaw ang lumapit sa akin?" Ngunit sumagot sa kanya si Jesus, "Hayaan mo, ganito natin tutuparin ang makatarungang plano ng Diyos." Kaya sumang-ayon si Juan. Matapos mabinyagan, umahon si Jesus mula sa tubig. At agad na nagbukas ang langit at nakita niya ang Espiritu ng Diyos na bumababang parang kalapati at pababa sa kanya. Narinig kasabay nito ang boses mula sa langit na nagsabi, "Ito ang aking anak, ang minamahal, siya ang aking hinirang." Ang mabuting balita ng ating Panginoon.
Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. So, ito po yung pagbibinyag kay Jesus. Okay. Pagsisimula ng kanyang public ministry sa edad niyang 30 taon. Ito po yung pakikipagkaisa sa atin ng ating Panginoon bilang tao. Dito rin siya pinipresent sa atin ng Diyos. Kasama niya rito yung, kumbaga, yung Trinity. Yung Ama, yung Espiritu Santo at yung Anak. Yung Espiritu Santo sa anyo ng isang kalapati. At yung Ama sa tinig na nagsasabing, ito ang pinakamamahal kong anak. Maraming salamat, no? So maraming salamat Father Bong sa pagdarasal kanina. At maraming salamat Brother Froilan sa pagbasa ng gospel at kay Kuya Mar na nagbigay sa atin ng nagretell, no, nagkwento ng ating gospel ngayong araw na ito. At ngayon ay pinagdiriwang natin ngayong linggong ito yung Baptism of the Lord. Yeah. O yung pagbibinyag sa ating Panginoon. At ito nga yung unang araw ng karaniwang panahon. Yeah. Ayun. So natapos na ang panahon ng Kapaskuhan. At ngayon ay pumapasok tayo sa panibagong liturgical calendar, no, na isang panibagong mukha ng ating liturhiya, at ito nga yung tinatawag na karaniwang panahon. Bagaman karaniwang panahon ay kulay puti ang suot ng pari ngayong linggong ito dahil ito nga ay kapistahan ng pagbibinyag sa ating Panginoon. Pero bukas, araw ng Lunes, ay babalik na tayo sa kulay berde. Green na, no? O luntian. No, ito hudyat na pumapasok na nga po tayo sa karaniwang panahon, unang linggo ng karaniwang panahon. Ano po? Namimiss yung kulay green na daw. Oo, ang tagal-tagal nung kulay puti. Sa totoo lang, alam mo, Father Bong, nag-iisa kasi yung istola kong puti. Imaginein mo, mula nung ako'y ordinahan na diakono, hindi pa yata nalaban yun. Dahil pagpasok ng Christmas season, na napakahaba na Christmas season, at last Sunday nga lang nagtapos yung Christmas season, pero actually kahapon, Sabado, ay kulay puti pa rin yung suot-suot dahil nga po Epiphany week pa rin. Yeah. At ngayon nga ay linggo ng pagbibinyag sa ating Panginoon, kaya kulay puti. Salamat. Sabi, mapapahinga na yung aking istolang puti. Mapapalitan na ng kulay verde. Reminder din, brother pala. Baka yung mga parol pinapasindi pa sa Oo, nako. Baklas na, dapat baklas. baklas na ngayon ang mga Christmas decors. Kasi pag hindi nyo po tatanggalin ngayon yan, ay makikita nyo ulit yan hanggang sa susunod na taon. Oo, so karaniwang panahon tayo ngayon. So maraming salamat pong muli sa ating mga tagapakinig na patuloy na sumusubaybay. Tayo pa rin ay palaging napakikinggan sa radyo natin Gimba 105.3 FM at radyo natin San Jose 103.3 FM. Ano po? At tayo ay napapanood via live streaming sa ating website ng diocese sa www.dioceseofsanjosene.com at sa www.rngonline.org. At yung mahilig mag-Facebook, naku, pwede nyo kaming patuloy na subaybayan. Ano po? Sa www.facebook.com/manaligka2006, no? So kanina napakinggan natin yung anong tawag ba diyan? Retelling, pagkukwentong muli ng ebanghelyo natin ngayong araw nito na binigay sa atin ni Kuya Mar. Ano po? So baka may gusto pang idagdag si Brother Froilan o mamaya na lang, ano? Oo, kasi nalulungkot siya kasi babalik na siya ng seminaryo ngayong araw na to. Tapos ng vacation, no? Sabi ko nga, Father, kay Brother Froilan, mag-extend ulit siya, no? Kasi malulungkot din kami. Baka pwedeng dito na siya forever sa parokya ng Sagimba. Pero hindi, kailangan niyang umalis at ipagpatuloy ang kanyang formation sa seminaryo. Ano po? So wag po kayong aalis at mamaya sa ating pagbabalik ay bibigyan natin ng lalim, no, pagninilay itong ating ibanghelyong binasang yung araw na ito. Ngayon ay ano ba ang petsa natin ngayon, Father? Ngayon ay dalawa ng Enero. Ano ho? At ngayon nga ay pinagdiriwang natin ang kapistahan ng pagbibinyag sa ating Panginoon. Wag po kayong aalis at sa ilang saglit lamang ay magbabalik din kaagad ang ating programang Manalig Ka.
Nagbabalik po ang programang Manalig Ka. Ito pong muli si Reverend Richard Lagos. Ang inyo pong kabsat, si Father Bong Romano po. Si Brother Froilan Dacuan Jr. po. Brother Mar po. Ayun, at ngayon nga po ay pinagdiriwang natin ang kapistahan ng pagbibinyag sa ating Panginoon. At kanina napakinggan natin ang Ebanghelyo, no? Yung pagbibinyag sa ating Panginoon sa ilog ng Jordan na ginawa. Sino ba nagbinyag sa kanya, Kuya Mar? Juan Bautista. Yung pang Bautista ay apelyido niya. Hindi. Yun na lang ang itinawag sa kanya dahil siya nagbigay ng bautismo kay Kristo. Kaya kasi nagbibinyag siya. Tsaka siya Kaya yung yung title na ibinigay sa kanya, no? Kasi yung mga pangalan nun, Padre, talagang kaugnay dun sa misyon. Parang si Jesus, yung pinangalan sa kanya kasi siya daw yung tagapagligtas. Ibig sabihin kasi ng Jesus ay Savior. Dinugtong yung Christ, Jesus Christ. So yung Christ ay hindi apelido. Kundi the anointed one. Title pa rin, yung mission niya na anointed. Ganun kay Juan Bautista. Di ba ibig sabihin ng Juan ay mapagpala ang Diyos. Kasi yung Bautista kasi yung mission niya, nagbabautismo siya. Ngayon pinagtatalunan, Father, kung ano yung kung anong mas magandang terminolohiya kung binyag, no? Ngayon kasi yung language kasi evolving fluid. Ngayon pag sinabing binyag may iba ng connotation, may ibang meaning na. Kaya ang suggestion ng iba, palitan na at ibalik yung term na bautismo. Kasi mas faithful doon sa Iba rin, meron pang iba dyan, brother, buhos. Buhos tubig. Oo, hindi ba? Pag ayaw pa nilang magpabinyag, pabuhos mo na, pabuhos. Mga, no? Parang blessing lang yun blessing, parang pero, soft blessing. kasi yung buhos tubig, hindi pa naman talagang binyag. Kasi bibinyagan ulit yun. Lalo na yung may mga masakitin daw, yung buhos tubig. So, bautismo. Bautismo. Meron pa po yung binyag sa lato.
Ay, oo. Yung kapag ka itlog. yung mga Pinapatay yung nagkakasakit, ganun, no? pinapalitan pa nga yung pangalan. Eh, no? Kung anong pangalan, kung saan tumayo yung itlog, yun ang ipapangalan. So, Yun na, pag-usapan na natin yung maraming mga pamahit, mga ilang mga issues pagdating sa binyag. Ano po. Pero magandang pag-usapan, Father, no? Kanina pinag-usapan din natin bago mag-umpisa yung programa natin. Ano ba yung natatanggap ng isang, pag-usapan man natin yung binyag, yung sakramento ng binyag. Maganda siguro pag-usapan din natin, ano ba yung natatanggap ng isang bata o ng isang tao kapag siya ay binibinyagan. Ako kasi, mula nung maordinahan akong diakono at ma-assign ako na assisting deacon sa bayan ng Gimba, no, sa parokya ni San Juan Evangelista, binibilang ko yung nabinyagan ko, umaabot na ng 180. oh, wow. Oo, malaking biyaya sa akin yun. Hindi dahil sa stipend, no? Kasi, ang sa akin, napakalaki. Kasi ang dami nang naging miyembro ng simbahan, ng Katoliko, ng pananampalataya natin, no? Sa pamamagitan ng sakramento ng binyag. At para sa akin, ito'y biyaya sa simbahan. Ikaw yung tagatanggap. Welcome. Alam, yung napapansin Christendom. ko rin ngayon, no, yung parang tinatamad na sila rin na voluntaryo na magpabinyag sa simbahan. Kaya ngayon, yung isang naging program namin ng November, December, January, huntingin namin yung mga pagano. Binabinyagan. Nagsusulat ako kanina, kasi ako mismo ang dami kong nabinyagan. Yung nag-organize kami sa barangay, minsan mahigit 100, 80, magtataka ka, binibilang ko, yung dalawa kami ni Father Tito siguro, baka yung November, December, January, ay mga 300, mga ganun, no? Kaya nakakatuwa, pag hahantingin mo pala yung mga pagano ay magpapabinyag sila. Papabinyag sila. Kasi kaya hinahanting dahil alam natin, di ba, kung ano yung kahalagahan ng binyag na hindi pwedeng hindi kayo pabinyag, parang ganun eh. Malaking tulong yan sa inyo, isang biyaya na napakalaki na matanggap ninyo kapag nagpapabinyag kayo. Si Brother Froilan, brother, natatandaan mo pa ba nung binyagan ka? Oo nga, maganda mag-usapan natin. Siyempre po, hindi na. Pero, ano daw dito, yung kinikwento na lang ng mga magulang ko. Ilan ba yung ninong at ninang mo? Actually, hindi ko rin po alam kung ilan ang Hindi mo na ninong at mabilang ninang sa ko. sobrang dami. Hindi po, kasi hindi ko sila nakikita simula ng pagkabata ko. Oo, talaga. Ayun, kasi taga Manila kami dati, then lumipat na kami dito sa Gimba. Sa Gimba pa, dun sa mother side ko. Then ayun, kaya nga marami ng utang sa akin yung mga ninang ko eh. Actually, ako rin eh. Kasi mula nung binyagan ako, 10 months old ako nung binyagan. Actually, hindi ko natandaan na namas ko ako sa ninong at ninang ko. Tsaka hindi ko na sila nakita na wala akong maalala kung ano itsura ba nila. Ewan ko, isang ninang lang kasi. Tapos napalayo pa kami ng lugar. Wala na, hindi na kami nagkita. Ako ang luging-lugi dyan talaga. Red. Kasi nga, pagbuhat nun hanggang ngayon, di ko kilala yung ninang ko. Kasi isa lang daw, sabi nung nanay ko. Alam ko ang pangalan si Ninang Pastora de la Cruz. Kaya lang hindi ko nasubukan na magmano, hindi ko nasubukan na bigyan ako ng regalo. Kaya Ninang, kung nakikinig po kayo, nananawagan. Kuya Mar, ikaw ba? Malaki na po yung inyong inaanak at marami na po kayong utang. Ako, pari na po ako. So, maraming utang yung ninang ko. Si Kuya Yung Mar. ninong ko po ay best friend ng tatay ko, nakasamahan niya sa trabaho. Noong na destino ng Masbate, nagkahiwalay sila ng tatay ko ng dumarami na rin destinasyon. utang. Actually, hindi naman siguro, ako na may utang sa kanya ngayon. Hindi na ako nakakapagmano, daan-daanan ko na lang yung lugar din. Yun. Oo, so nakakatuwa, no? Ako talagang ganda pa naman ng simbahan na pinagbinyagan sa akin, yung Bamboo Organ Church sa Las Piñas eh. Kayo ba, saan kayo binyagan? Sa Gimba. Sa Gimba. Sa Parish Church doon, Ako, St. John. Sa ikaw, Brother Froilan, hindi mo na alam. Hala ka! Nabinyagan ka ba talaga? Lagot to. Walang patunay. May baptismal record ka naman. Opo, naalala ko. So tingnan mo, brother, ha, kung saan ka bininyagan. March 26 yan. Oo, pero saan hindi mo alam. Nanood ako eh. Sigurado kayo sa Catholic to. Siguraduhin mo, ha? Si Kuya Mar, saan ka nabinyagan? Dito, sa St. St. Joseph. Sa katedral. Hindi pa po katedral nun
St. Parish Joseph pa lang Parish. siya. Alam mo, Father, mula nung maging aware ako doon sa kahalagahan ng binyag. Actually, nasa seminaryo na ako Sino noon. po ang paring nagbinyag sa inyo? Ako kilala ko Father Tantoco. Antonio Tantoco. Ano siya, CICM. Kaya alam ko pa yun. Buhay pa siya ngayon. Oo. Ako, Father, mula nung malaman ko yung kahalagahan ng binyag, nasa seminaryo na ako, ginagawa ko, every anniversary ng baptism ko, nagse-celebrate ako personally. Alam mo, tinitrik ko sarili ko. O kaya nagsisimba talaga, tapos nag-o-offer ako ng prayer intention. Gayahin natin celebration. Siyempre, regaluhan ko yung sarili ko. Although, Magkapangalan ka, nalista ka doon sa roaster ng langit, di ba? Isa-celebrate ko nga yung unang celebration ko, regaluhan mga ako. basta may invitation pads. Ganda yun, ano? Baka pwede nating i-offer sa mga nakikinig, no? Kasi nga, napakahalaga yun. Biro mo yung magiging Kristiyano ka, yung naging Kristiyano ka dahil sa binyag mo. Ano? And then, wag nyo din pong kalimutan na ipagdasal yung paring nagbinyag. Oo, nagbinyag. Ako, pinagdadasal ko yan. Buhay pa siya. Oo, buhay pa siya. Wow. At kakilala siya nung kamag-anak mo yatang madre sa Gimba. Di ba yung si Sister ano ba yun? Letty? Oo, Sister Kindara? Letty. Oo. Kilala niya yung nagbinyag sa akin at nag-meet pa nga sila kaya tuwan-tuwa ako. Ikaw, Kuya Mar, hindi na buhay yung nagbinyag. Hindi na po. Mga MSC, ano? Ako, MSC. Tama. Bibisitahin ka niya. Sige, babisa tayo. Papasalamat ako. Saya pala pag pinag-usapan yung binyag, no? Actually, may tagahanga si Brother Froilan, Father. Oo. Mas pag nakikinig daw siya ng programa natin, okay daw makinig. Kasi seryoso daw siya. Tayo raw tatlo mga anong term? Ano yung term niya? Yung tatlong itlog daw magugulo. Pag tayo na Reverend Miss, tawa ng tawa. So, sana ko pasayahin tatanungin ko sana kung ano kayong mga handa nung bininyagan tayo. Sige, siguro diretso na tayo dun sa natatanggap ng isang taong binibinyagan. Ano? At sabi ng katisismo, Father, ang isang binibinyagan, at ito rin, pinapaliwanag ko every time na nagbibinyag ako. Tinatanong ko yung mga magulang at sabi ko sa kanila lagi, handa ba kayo na magmula ngayong araw na ito, yung mga anak ninyo, hindi na ninyo magiging mga anak? Yun. Yun lagi ang sinasabi ko sa kanila. Kaya yung minsan, yung tinitingnan ko yung mga mukha ng mga magulang, para bang nasasyak sila, parang napapuzzle sila. Bakit kaya? Kasi sabi ko sa kanila, kasi magmula ngayong araw na to, yung anak nyo na yan, ay magiging anak na ng Diyos. Oo. At ibig sabihin, kayong mga magulang, kayo yung mga katiwala na lamang ng inyong mga... Kaya sabi ko sa kanila, kaya ibig sabihin ng katiwala, mga magulang, aalagaan nyo yan. Itataguyod nyo yan. Iingatan nyo yan. Hindi nyo aabusuhin. Para bang nag-aalaga ka ng isang halaman, kinakailangan mo i-cultivate, diligan, lagyan ng pataba, hanggang ito'y mamulaklak, mamunga. No? At saka sabi ko sa kanila, huwag nyo ituturing na mga problema, lalo na kapag kumukulit na, lalo kapag gumagastos na, pagpapaaral na lumalaki ng ganyan. Kundi lagi nyo ituturing na biyaya na galing sa Diyos. Pero nga yung dignidad na yun, na kapag nabinyagan ka, ay yung dignidad na anak ka ng Diyos, no? Mm-hmm. Kaya nga nakakalungkot ko minsan yung mga nanay, yung dinidelay nila itong dignidad na ito. At ang dami ko ring na-encounter, Reb, na talagang yung mga nagpapabinyag na kung minsan matatanda na. Ang dami kong bininyagan na ang tatanda na, mga binata na. Kung minsan niloloko ko nga dapat sa dam ka na binyagan sa drum So, ilulublob. Asan ba yung mga magulang nyo? Pagagalitan ko. Siguro, sabi kong ganyan, ang laro ka na ng laro ng basketball, nagsasagibo ka na, alam niyo yung sagibo. Bahala na kayo. Kung saan na kayo pumupunta, tapos hindi pa pala kayo binyagan, sabi ko. So, yun ang nakakalungkot ko minsan, yung dangal ng pagiging anak ng Diyos. Dinidelay natin yung ganun. Kaya nga nakakatuwa tayo, di ba? Yung nabinyagan ni mga 3 buwan. Ikaw yata. 10 buwan. Wala ring 1 taon na. Wala yung 1 buwan. Agad wala bininyagan. No? Bilis. Oo. So, ganun, no? Kailan si Brother Perla, wag mo nang tanongin. Hindi alam. Kung after a year ba? After 2 years? Base mo sa picture, parang mga 5 months. Buti may picture. Kasi
Last year ko lang siya nakita yung baptismal certificate ko na. Bakit? Kasi pag nag-usap yung mga klase ko, sineselebrate daw nila yung mga Tignan mo they also celebrate baptismal nila. baptism Tapos nila. No? tinignan ko March 26, tapos ang birthday ko October 26. So ibig sabihin doon sa picture, wala pa naman akong isang taon siguro noon kasi hindi pa naman ako nakapaglakad na. Yun, so parang 5 Mga months. 5 months. oo. So Most probably, ganun nga. After 5 months na binyagan ka. So, yung sinasabi natin, Father, no, yung dignity of being a child of God, no, pagiging anak ng Diyos. Siguro, kung ating nga iisipin, na ako'y anak ng Diyos, hindi lang ako anak ng nanay at tatay ko. So, talagang iniangat yung dignidad natin bilang tao na pag ikaw ay anak ng Diyos, affected yung, pag nandun sa kamalayan natin, yung pagiging anak ng Diyos, siguro maapektuhan, hindi lang sigurado maapektuhan yung way of life natin, the way we think, no? Paano tayo mag-isip, paano tayo kumilos, no? Paano tayo makipag-ugnayan, na aware ka na anak tayo ng Diyos, anak ako ng Diyos, no? So maganda ito na magandang sana lagi tayong aware doon na tayo mga anak ng Diyos. At ganoon din yung, alam mo nga, yung siyempre yung mga magulang, nauna silang nabinyagan, di ba? At ito nga, yung sinasabi mo, Rev, na sila yung mga katiwala na hindi na sila yung unang di ba, yung parang magulang, kundi anak na sila ng Diyos, yung talagang kinikilala natin na father natin, na yung ama na nasa langit. Kaya lang yung napakahalaga siguro yung pagiging katiwala ng mga parents, yung maging mabuting katiwala ng pananampalataya. Yes. Kasi nakakalimutan nila yung pagiging katiwala. Minsan nga yung dinidelay nila yung baptism, nakakalimutan nila yun. Nakala nila aalagaan niyang ng pang-physical ng bata, pang-edukasyon. So nakakalimutan yung magiging mabuting katiwala, yung pang-spiritual. Totoo. Na obligasyon nila sa kanilang mga anak. Mga ganun. So, ganun ngayon nangyayari, no, Father, yung nagiging katiwala na lamang ang mga magulang nitong mga batang ito. Na kaya kailangan talagang alagaan mabuti itong mga bata. At ayun nga, aside from nagiging katiwala na lang sila, itong mga batang binibinyagan, nagiging tagapagmana ng langit. Yun. Nako, napagandang Isang anak mo ng yun. Diyos. Oo. Sabi ko nga sa kanila, sa mga magulang, kayo, okay lang kung wala kayong maipamana sa anak nyo na house and lot. Kung wala kayong maipamana ng mga mamahaling sasakyan, no? O malawak na ari-arian. Pero tinan nyo, ang ipinamamana ng Diyos sa batang binibinyagan natin, hindi lang ba house and lot, hindi lang sasakyan, kundi langit. My God, buhay na walang hanggan ang usapin dito. No, hindi lang sa isang bagay na lumilipas ang pinamamana ng Diyos, kundi buhay na walang hanggan. ay na po siguro yung pinaka magandang regalo na matatanggap ng isang tao. Tama ka dyan, brother. At kaya nga, ibig sabihin, may reason talaga to celebrate life, no? To celebrate baptism. Ayun, Kasi At yun din yung nakakalungkot na naman. Dahil kung minsan, pag dinidelay mo yan, parang binibitin mo na ibinibigay yung gusto mong ipamana sa kanya. At napakahalagang Nawawala yung tunay na pabiyaya. Pamana ng Diyos. Napakalaking biyaya pala yun na dapat maipagkaloob, maipamana ka agad. So, minsan, ayaw palang pumirma o ayaw sumang-ayon yung magulang. Yan ang biyayang hindi makukuha sa'yo ng ibang tao. Tama. So, napaganda pala, no? Kaya kung pagninilayan mo itong binyag ay isang kayamanan na napakahalaga. Totoo. Na yung kahit walang house in lot, pero may langit ka naman. May langit. At ito yung dapat talagang ipagpasalamat, Pads, no? Talagang we are, sabi nga, dual citizens na tayo pag bininyagan, no? Hindi ka lang isang mamamayan ng Nueva Ecija, hindi mamamayan ng langit. kundi mamamayan din ng langit, no? Biro mo, lahat pala tayo, yung materially poor ka man. Pero lahat talaga mayaman ka tayo lahat. Wala palang talagang kung anak ka ng Diyos. Walang mahirap. Mayayaman tayong lahat. Big time. At yung langit, Father, hindi yung may lugar yung mayayaman at mahihirap. Hindi, kundi pantay-pantay na. Parehong langit eh. Di ba? Parehong langit yung pupuntahan natin.
Hindi naman yung iba yung langit ni Brother Froilan at iba yung langit na pupuntahan ko. Salang ano. Nag-iisa yung langit. Paano kung yung kaaway mo yung makakasama mo pala doon? Hindi na kayo magkaaway. Hindi, Gusto mo pa bang mapunta ng langit? Baka hindi langit yung mapula. yung isa nga, brother, sabi sa akin, ay, kung makakasama ko siya doon ba, di na ako pumunta doon. Ay, nako. O, sige. Mamaya po sa pagbabalik natin, dahil kailangan muna nating mag-break, mas bibigyan pa rin po ng lalim pagpatuloy natin ang ating kwentuhan tungkol po dito sa kahalagahan ng sakramento ng binyag. Dahil ipinagdiriwang nga po natin ngayon ang linggo, ang kapistahan ng pagbibinyag sa ating Panginoon. Wag po kayong aalis at sa ilang saglit magbabalik rin po kaagad ang ating programang Manalig Ka. Isang pananampalataya, isang pagbibinyag, isang Panginoon, ang kini nating lahat. Habilin ni Jesus noong siya'y lumisan, kayo ay magkatipon sa pagmamahalan. Isang pananampalataya, isang pagbibinyag, isang Panginoon, ang kini nating lahat. Ama, pakinggan mo ang aming panalangin, dahil na pag-ibig sa aming humapit. Isang pananampalataya, isang pagbibinyag, isang Panginoon, ang kini nating lahat. Mga alagad ko, paano makikilala tapat nilang pag-ibig, wala nang iba pa. Isang pananampalataya, isang pagbibinyag, isang Panginoon, ang kini nating lahat. Kaya nga o Ama, sana'y iyong hawian ang aming mga puso ng mga alitan. Isang pananampalataya, isang pagbibinyag, isang Panginoon, ang kini nating lahat. Ni kanyang dugo sa ating inilikwak, ngayon ay sundan natin kanyang mga yapak. Isang pananampalataya, isang pagbibinyag, isang Panginoon, ang kini nating lahat. Nagbabalik po ang programang Manalig Ka. Ito pong muli si Reverend Richard. At ang inyong pong kabsat, si Father Bong Romano po. At si Brother Froilan Dacoan Jr. po. Brother Mar po. Okay, nagbabalik po ang ating programang Manalig Ka at kasama pa rin natin si Brother Froilan at siyempre si Kuya Mar na isang like ministro. Ayan. At si Idol Father Bong. Pinakamatanda. At pinag-uusapan nga po natin kanina yung kahalagahan po ng sakramento ng binyag at sabi nga natin ang isa sa napakalaking biyaya na tinatanggap ng isang binibinyagan, yung dignidad ng pagiging isang anak ng Diyos. At maliban po dito sa pagiging anak ng Diyos, ang isang binyagan o isang binibinyagan ay nagiging bahagi ng isang malaking pamilya. No, sa ito nga po yung simbahan, no.
At yun nga po, sinasabi ko rin, Father Bong, kapag nagbibinyag ako, sinasabi ko sa mga magulang na itong mga batang ito na ating binibinyagan ay hindi lang mapapabilang sa pamilya ninyo na may tatay, may nanay, kundi mas malaking pamilya at ito nga yung buong simbahan. Kaya sina-challenge ko sila Nasabi ko sana, kayong mga magulang, mga ninong at ninang, kayo yung unang maglalapit sa batang ito sa simbahan, papalapit sa simbahan, hindi papalayo. Kasi nakakalungkot nga, maraming mga Katoliko, maraming mga Kristiyanong Katoliko, no, na KBL na lang, miyembro ng KBL, pumapasok na lang sa simbahan pag magpapakasal. Hindi mo na makikita, after ng kasal, hindi mo na makikita nagsisimba. Simbang gabi pa ngayon, dagdag. Oo. Pagkatapos nun, wala na. Susunod na pasok na sa simbahan nun, pag magpapabinyag na. Binyag. Tapos, after ng binyagan, hindi naman na makita magsisimba. Sa libing na. Nandun sa kahon. May bulak na May sa bulak ilong. na sa ilong. Yun na lang. No? Nakakalungkot. Maraming miyembro ng KBL No? Kaya hinahamon ko yung mga magulang, ninong at ninang, na sila yung maglalapit sa bata, papalapit sa simbahan. At ito nga, no, yung siguro makita po natin yon na malinaw, yung pang-komunidad na aspeto nga po ng binyag na nai-integrate ka sa tinatawag na Christian community. At kapag lumaki ka na, kaya obligasyon mo nga na magsimba pag araw ng linggo. Dahil yung iba kasi, sasabihin nila, ba't kailangan pang magsimba? Pwede namang magdasal na lang sa loob ng kwarto. Ako mag-isa, sa silong, kung saang-saang silong ng mangga. Maganon. At yung nga po yung motivation namin. Meron kang obligation sa Christian community. Dahil pangsambayan ng pagsamba na napakahalaga na pinapakita mo. At ito nga po, panawagan nga sa atin yon kapag tayo ay binyagan na isa ka sa tinatawag na sambayanan ng Diyos sa ating Kasi parokya. ang plano namang pagliligtas ng Diyos, sinasabi nga sa atin ng pananampalataya natin na it's a communal. Communal. Walang iniligtas ang Diyos na individual salvation, kundi communal salvation. No, kaya isang komunidad tayong tinutubos ng Diyos ni Jesus. Ayun, Hindi isang individual lang. Kaya malinaw na si Jesus mismo ang nagtatag ng ating simbahan. Para tayo ay isang sambayanan na makarating sa langit. Hindi yung kami-kami lang. kayo lang. So, sumunod na tinatanggap, Father, ng sakramento, sa sakramento ng binyag, ano ba yun, brother, palagay mo? Ito ay siguro tinatanggal ang original na kasalanan natin na minana natin sa ating mga magulang, mga unang magulang Sino na ba yun? Adan at Eva. Ayan. Yun yung tinatawag na original sin. Yung kasalanang mana. Kasi lahat daw, Father, ng isinilang na hindi pa nabibinyagan, nagtataglay nito. Maliban kay Inang Maria. Maliban kay Inang Maria, may exemption. Kaya noong ipanganak tayo, pare-pareho daw tayo ng apelido. At yung apelido natin ay Sin. Si Cardinal dati. Lahat tayo may kasalanang minana. At ito yung inaalis sa sakramento ng binyag. Pero po, pag natanggal na ang original sin natin sa sakramento ng binyag, hindi ibig sabihin ito hindi na tayo magkakasalang muli. Kasi meron pa rin tayo na tendency na magkasala. Yun yung actual sin. Di ba yung tawag dun sa tendency na yun, brother, ay concupiscence? Di ba? Ito yung term sa theology, sa katisismo. Na ibig sabihin, hindi ibig sabihin na tinanggal na yung original sin, Kuya Mar. Hindi ka na magkakasala. Wala ka ng kasalanan. Alam mo yan. Alam natin yan, no? Kasi minsan nga Lalo na si Kuya Mar, alam mo yun, di ba? Alam mo yun. Di ba, Kuya Mar, meron ka pang kasalanan, paulit-ulit mong favorite mo favorite na kasalanan, di ba? Pag nangungumpisal, yan na naman. hindi, pag nangungumpisal, iniiwan niya yun. Di ba? Mga paborito tayong kasalanan, kumakanta ka pa nga minsan, Kuya Mar. Gusto kong bumait pero di ko magawa. Ayan, para ang hirap-hirap pa alisin yung kasalanan na yun. Alam mo yung napakahalaga nga dito, ang tanging makakaalis lang sa original sin na yan, yung tinatawag nga na binyag. Kasi ito nga po, yung paalala nga po sa mga magulang, kung minsan sabihin nila Father, pwede ho ba buhos na lang muna? At kung minsan nga, parang magkakasakit na yung anak,
hindi pa nila pabibinyag. Mm-mm. Ang gagawin pa nila, lalagyan nila ng yung kulay pulang sinulid sa noo. Nakikita nyo ba? Yun Kaya pala pala Yung yung mga may ganon. nakikita akong ganon. O kaya, lawayan mo muna, lawayan mo. O kaya lipstick. Mga ganon, oo. Kasi po, nung bata ako, nagtatanong ako sa nanay ko Lagyan at din sa matatanda. Ayun. Para saan po ba yung mga yung ganyan Pulang nakalagay sa sinulid. baby? Ayun. Yung hindi nila masagot ng maayos. Ayun, Basta. Basta. Laging ganun po eh. Wala silang... Yun ang solusyon nila. Mm. Yung bang parang kulay pula, takot daw yung demonyo doon. Mga ganon. Ang pang-alis nung kasalanan talaga, pang-taboy, binyag. lalo na sa mga masamang espiritu, ay yung binyag. O so mahalaga to na magandang katisismo to sa ating mga kapatid na mananampalataya, no, na yung mahalaga itong sakramento ng binyag. Parang malinis. Kaya nga Ayun, yung simbolismo yan, ng tubig, Father, Ayun, di ba? oo. Bakit binubuhusan ng tubig? Malinis, Ito yung simbolismo ng paglilinis sa kasalanan, no? At maganda itong katisismo nga na makita natin kahalagahan ng binyag sa ating buhay. Kaya sana, wag i-delay. Minsan kasi, Father, dinidelay yung binyag kasi nakasalalay sa handa. Ayun. Hindi pa kasi po, maliit pa po kasi yung baboy. 6 months pa yun. 6 months. At saka hindi lang siguro yung tubig ay paglilinis, kung hindi ito yung panibagong buhay ng bata. Yes. So, kasi Hindi lang kasama dalawang dun sa kingdom of God. dalawa kasing kahulugan ng tubig, Father, eh. Kasi 'di ba, halimbawa, ang tubig ay nagbibigay buhay kasi pag walang tubig, mamamatay tayo. Matay tayo. So, it symbolizes life, no? It's new life sa atin. Kaya nga ipinagdiriwang natin yung binyag para ito yung isang buhay, panibagong buhay, yung buhay na walang hanggan. Pero merong another aspect yung tubig. Parang yung baha ng Yolanda, dala ng Yolanda, maraming namatay sa tubig, no? Also symbolizes death. Na ibig sabihin, sa binyag, meron ding namamatay, no? Namamatay tayo sa ating sarili. Namamatay tayo sa ating mga kasalanan, no? Kaya panibagong buhay. Kaya panibagong buhay. Kaya dual meaning tong tubig na ito eh. It's life and also death. No? Kaya yun. So, yung nga, sabi natin kanina, at sabi rin ni Brother Froilan Padre, na hindi ibig sabihin na tinanggal na yung original sin, hindi na magkakasala. Nandun pa rin yung tendency na magkasala, yung tinatawag na actual sin. Kaya naman, yung pang-apat na tinatanggap sa sakramento ng binyag, yung tinatawag na sanctifying grace, no? Ito yung grasya, biyaya na nagpapabanal. Kaya tayo, kapag nagkasala, meron deep inside, no? Sa pagkatao natin, meron tayong lakas na magbalik loob sa Diyos, na magsisi, magbagong buhay. Ito ay gawa doon sa grasya na yun, doon sa biyaya na yun ng Diyos, na tinatawag na sanctifying grace. At hindi lang yun eh. Pag nabinyagan ka na dahil nasa iyo yung biyaya, yung Espiritu ng Panginoon, may mas lakas ka ngayon na tanggihan din yung kasalanan. Totoo. Yung ganun. Maganda yan, Father, di ba yung sa rito ng pagbibinyag, meron tinatawag na yung pagtatakwil ng kasalanan at pagyakap sa pananampalataya. Maganda yun, di ba? Yung Oo. matanong na, itinatakwil nyo ba si Satanas? Binibigyan ko yan, Father, ng emphasis pagka mahina o hindi inuulit ko. Yung iba ko minsan, nanloloko doon, Reb. Sabi na, itinatakwil nyo ba si Satanas? Sila lang po. Oo, yung iba naman na sasagot ng opo, itinatak, pero tinan mo yung mukha nila malungkot. Malungkot. Para bang ayaw nilang itakwil si Satanas, ano? Parang ay sayang, nakakapanghinayang itakwil, hindi ko na magagawa yung gusto ko. Tinatakwil nyo ba ang mga masamang gawain ni Satanas? Ang kanyang pang-aakit, no? Sama-sama. Kasi sabi, gustong-gusto ko yung katisismo dito ni Bishop. Yung sa sinasabi niya, kasi hindi natin pwedeng yakapin ang Diyos. And at the same time, yakapin natin si Satanas. Hindi pwedeng parehong yakapin. No, kaya doon, isa lang. Kaya lang nga, napapansin ko, mas malakas yung sagot nila na sumasampalataya ka ba sa Diyos amang makapangyarihan? Kaysa doon sa pagtatakwil. Opo, sabi nila. Pero ayaw nilang itakwil si Satanas. Yun, Kasi diba? sentro ito sa pagdiriwang ng binyag, Father. Kaya ngayon, malapit na naman tayong pumasok sa Kwaresma, tapos yung sa linggo ng pagkabuhay. Actually, yung buong journey ng Lenten season ng Kwaresma, actually, ang ending point doon, yung binyag, yung pangako sa binyag. Kasi sentro sa buhay natin yung binyag eh. Ito yung paglalakbay natin mula sa, sabi nga, sa kamatayan patungo sa buhay, mula sa kadiliman patungo sa liwanag, mula sa kasalanan patungo sa biyaya. Kaya napakaganda yung binyag, talagang sentro sa atin. Kaya sana,
pahalagahan talaga natin 'to eh. Sometimes we just take it for granted yung sakramento ng binyag. At napaganda nga yung pinag-uusapan ngayong mga sagot. Yung mga sagot doon ay tinatanong ka, naaakuin mo yung pananampalataya mo rin bilang isang Katoliko, di ba? Kaya, kuminsan, makikita ka doon na nagnininang na hindi Katoliko. At dito rin po natin nire-remind kasi yung pagtayo mo bilang ninong o ninang doon ay pag-ako sa pananampalataya na Katoliko na yung bata na gagabayan mo ay sa pananampalataya na Katoliko. Oo. Kaya magandang reminder din po ito sa mga church workers natin, no, na talagang tumatanggap na sa yung mga nagpapa-schedule ng binyag. At ganoon din sa lahat ng mga Katoliko na kapag kukuha kayo ng mga ninong at ninang, make it sure na Katoliko at nabinyagan talaga itong mga ito. Katolikong Pinoy. Yes, Katolikong Pinoy. Wow. Hindi lang naman po yung pagninong at ninang yung tungkol sa yung magbibigay sa ito yung Pasko. Pag Pasko, tsaka Opo, birthday. doon mo lang makikita. Kundi yun dapat yung gagabay sa isang bata na binyagang Katoliko tungkol sa kanyang pananampalataya. Sinasabi ko rin yan, Father, kasi di ba isa sa mga simbolismo ng binyag yung kandila. Kasi yung kandila nakalagay doon sa rito, ito yung liwanag ni Kristo na tinanggap ng bagong binyag. Ang hamon doon, sana panatilihin ng mga magulang, ninong at ninang na nag-aalab yung ilaw na yon hanggang sa muling pagbabalik ni Kristo. So, ibig sabihin, ang tungkulin talaga ng mga ninong at ninang is panatilihin yung alab na yon ng pananampalataya. Paano kung hindi ka naman Katoliko? Anong pananampalataya ang mapapanatili mo? Yun. O kaya naman, kung ikaw ay, kaya maganda rin kuning ninong at ninang yung good standing pagdating sa pananampalataya. Halimbawa, ang kinuha mong ninong at ninang ay nagwe-wedding, kinuha mong ninong at ninang sugarol, o kaya ganito yung moral background niya, anong magandang halimbawa ang makikita ng isang bata, no? Yung ninang ko, ganito ang pamumuhay, no? Kaya nga magandang hamon yun sa mga nagpapabinyag. Titingnan din yung moral standing ng mga kukuning ninong at ninang. Tsaka yung mentality po ng mga ninong at ninang sa ngayon is, napapansin ko, saka na ako magpapakita sa inaanak ko kasi wala akong perang ibibigay. Hindi lamang po perang maibibigay sa isang bata. Yung tamang paggabay tungo sa pananampalataya at paggawa ng mabuti. Ano ang pangalan ng mga ninong at ninang? Di ba? Kung minsan, God-parents. O tingnan mo. Biro mo yun, ano? Dala-dala niya. God. Dahil kay God, kaya mo naging parent. Ayun nga, tingnan mo yan, no? Kasi nga yung commitment nila, Father, yung pananagutan ng mga ninong at ninang, wala sa magulang. Ayun. Kundi ang pananagutan nila nandun sa bata, nasa sa Diyos. Kaya yung lifetime commitment ng pagiging ninong at ninang. Dapat mahalaga yung lifetime commitment yan. Na habang nabubuhay yung inaanak mo, may pananagutan ka dyan. Kaya kung ano mangyari dyan paglaki, naging basagolero, na kung ano man, may pananagutan ang mga ninong at ninang. Tsaka napansin ko rin po pala, yung mga bibinyagan sa generation natin ngayon ay parang sa pangalan. Natin ba? Natin yan. Yung pangalan, siguro magandang pagtuunan din natin ng pansin yung pangalan na ibinibigay natin sa mga bibinyagan. Kasi sa postmodern world ngayon, lalo na yung mga lumalabas na palabas, kumbaga parang kung ano-anong pangalan kung na ano lang. lang maisip. May sinasabi si Father po kanina, magandang pangalan XYZ ang spelling niya. Ekiz. Binibinyagan kita. Ekiz. O kaya Hitler. Hitler. Nung isa naman, sabi doon, nagpabinyag si Lucifer noon. So, Nako. kung na-encounter ko, hindi ko bibinyagan yan. Tama. Kasi hindi Christian name, pangalan pa ng demonyo. Ano? At ito nga po siguro, alam niyo po kami nga ng mga pari nababahala din ano, yung kung ano yung may pinapangalan na sa mga anak na. Paano kaya pag nagpari yung bininyagan ng Lucifer o kaya Hitler? Nako. So yung napakahirap. At ito mungkahi pa rin po namin sana yung mga pangalan pa rin ng mga Kristiyano, ano? Pangalan ng mga santo, para itong santo na maipangalan sa kanila, yung silang pumatnubay, lumabay. Yung santo na yun. At yun yung napakahalaga. Kaya nga, yung mga apo namin, may nagpabinyag, yung sabi ko, yung mamili na lang kayong pangalan ng saint. Ang pangalan niya, napakasimple ngayon. Mateo. Di ba? Mukhang Saint Mateo. pangalan ng hasyendero pa yan, Father. Mateo. Anton. Macho. Mateo. Sa reminder po, sana nga po, pati sa pagpapangalan ay mapagbuti natin. Talagang Kristiyano po yung pangalan. Yung nanay ko nga noon
niloloko, binibiro na. Ay, sabi ko, hindi ka tumingin sa kalendaryong Katoliko nung nabinyagan ako. Inilagay mo kay Honorio Lopez. Ay kung sa Katolikong kalendaryo sana, ang pangalan ko ay Mario. Dahil yung kapanganakan ni Inang Maria ko, September 8. No? Nestor. Isang obispo na tumalikod sa pagiging Katoliko yun eh. Heretic. Oh. Sinistorious. Oh. So sana po i-consider po nating lahat ito, no, yung pagbibigay ng pangalan sa ating mga anak, no. Huwag kayong magpalalapit sa amin at magpapabinyag at Yung mga ipapangalan kapatid ng- ko nga, ang pangalan yung mga puro babae kasi dala-dalawa. Puro may Maria. Wow. Mga Marian. Kaya pala Mar din siya. Kaya no? ikaw po yung Mario. Marcelito. Marcelito naman. Kapangalan mo si Father Father Tito. Tito. Oo, huwag kayong lalapit, magpapabinyag. Ang pangalan ay Karens. O kaya ay Tucson. Toyota. Ay, pang bibinyag ko sa inyo, mamili kayo. Diesel o ano? May bago ngayon, Rev. May nagpabinyag Kwan. Ang pangalan, cellphone. O ano? Bakit cellphone? Sabi ng pare, kasi po ang pangalan ko po ay Selly, tsaka Fonso naman siya, kaya pinagdog. Kaya cellphone. Cellphone. Ang maganda yan, ano? Ano ba? So, siguro, yun nga po. Meron pa. Meron din, nagpabinyag, Charger. Si Charmin, tsaka si Jerry. Charger daw. Grabe, no? Pa dyan. Ano ba? Kanina po sa meeting, do sa ang napagkwentuhan din yung mga pangalan ng ganyan. Ang sabi nung isa, meron nga isa nagpabinyag ang pangalan, Spaghetti 99. Spaghetti May 99. 99 pa. Oh, bakit daw? Ha? Bakit daw? Di tinanong sa magulang. Kasi po, ang hilig ko nun spaghetti. Ay, Isa, 99. 99. Sukal. Wala na siyang may dagdag na kwan. Para maiba dun sa mga pangalan ng spaghetti, ginawang 99. Kaya Kulang nung lang tinanong isa, kaya nung Kulang tinanong sa ko lang, restaurant, nung sa order niya, ano po ilalagay kong pangalan dito? Ang order niya, spaghetti. Spaghetti. Yung pangalan po ang tinatanong ko, spaghetti nga. Sabi mga pangalan. Okay, so siguro po, sana marami kayong napulot ngayong araw na ito, no? Sa pagdiriwang natin ng pagbibinyag ng ating Panginoon at bigyan ng kahalagahan talaga itong sakramento ng binyag. So, napakabilis ng oras. Kailangan po mulit nating mag-break, no? Pero wag po kayong aalis dahil sa pagbabalik natin, magkakaroon tayo ng paglalagom tungkol po sa ating mga napag-usapan, napagkwentuhan ngayong oras na ito. Wag po kayong aalis at magbabalik din kaagad ang ating programang Manalig ka. Dum dum
san sinukuban ay di sukat sa iyong kadakilaan. Ano pa kaya ito nga ba? Nagbabalik po ang programang Manalig Ka. Ito pong muli si Reverend Richard. At si Father Bong Romano po, ang paring Ilocano. Ito po si Brother Froilan Dacuan Jr. Brother Mar, Tayo po ay dumarako na sa pagtatapos ng ating programa ngayong araw ng linggong ito. At darako tayo sa paglalagom tungkol sa ating mga napag-usapan tungkol sa Ebanghelyo ngayong araw na ito. At tayo po ay tutulungan ni Father Bong sa paglalagom. Sa mga kapatid, na pag-usapan po natin at palagi namin po kayong pinapaalalahanan na napakahalaga, lubhang napakahalaga po ang sakramento ng binyag. Yung dignidad nga po na natatanggap natin dito na tayo ay nagiging anak ng Diyos. At ito nga po yung napakahalaga na pagyamanin natin, na ituring natin na ito yung tinatawag na isang kayamanan. At hindi lang po yon sa pamamagitan lamang ng tinatawag na sakramento ng binyag na natatanggal po yung ating kasalanang mana. At dito rin po, yung sa binyag na ito, natatanggap natin yung biyayang pangtulong na tinatawag na sanctifying grace upang maging matatag tayo na isabuhay yung ating pananampalataya. At ganoon din, hinahamon din po tayo para gawin yung tinatawag na pagmimisyon kapag nabinyagan tayo. Sa mga ibang pamamaraan din po na pinag-usapan natin yung mga simbolo, yung nga po yung tubig na napakahalaga na nakita natin, na hindi lang panglinis ito, kundi yung simbolo rin ng tubig ay simbolo ng buhay, at ito nga rin yung kamatayan na ikaw ay namamatay sa dati mong sarili. Pero ikaw ngayon yung bagong tao sa tinatawag na sakramento ng binyag. And of course, kanina, pinag-usapan din natin yung kandila, yung simbolo nito, na tayo yung nagsisilbing liwanag, lalo na nga po yung mga godparents, yung mga ninong at ninang, dahil sa pamumatnubay mo doon sa yung inaanak, papatnubayan mo yan sa kanilang pag-angat sa kanilang pananampalataya upang mabuhay sila sa tinatawag na nakaliwanagan. At ganoon din po yung napakahalaga rin na reminder namin kanina sa inyo, yung tinatawag na pagpili po ng mga pangalan. Sana po seryosohin po ito, at napakahalaga pa rin ng piliin natin na yung mga Kristiyanong pangalan o pangalan ng mga santo, para itong mga santo po na ito na pinipili natin ay siyang manalangin para sa paglaki ng mga bata. Sila po yung pumatnubay po sa kanila. Kaya minamahal na mga kapatid, so sana po pahalagan natin ang sakramento ng binyag. Ayun, maraming salamat Father Bong sa paglalagom. So ngayon po, darako tayo sa ating mga greetings, mga pagbati. Paborito ni Brother Froilan. Ayan na, pagkakataon mo na brother na bumati sa iyong mga fans, ating mga tagapakinig. Paalam na rin. Paalam ka na rin, brother. Ayan po, tapos na po ang Christmas break namin sa seminaryo, at mamaya po ako ay luluwas na upang bumalik sa seminaryo upang ipagpatuloy ko ang aking formation at lalo pang lumago sa aking sarili, at para mayroon pa akong maraming maibahagi sa inyo. Ayan, binabati ko po lahat ng nakikinig sa ating programa, at yung mga sakristan po sa Gimba, binabati ko po, at si Brother Ralph po. Ayan. Ngayon po kasalukuyang nasa Davao. Ayun, nasa Davao siya. At ayun, binabati ko rin po yung mga kaibigan ko, at lalo na sa mga kabataan na ayun, palagi ko pong sinasabi, yung mga kabataan ngayon ay madalang na magsimba, na sabi ko, simba-simba rin at maraming time. Ayan. Baka maalala lang natin pagka wala na tayong time. Diba? Ayun po. At saka yung tinuluyan ko dito sa San Jose nung ako inaasahan yung family na kumupkup sa akin. At syempre yung family ko rin po sa Gimba. Okay, si Kuya Mar.
Binabati ko po yung dapat na nakaupo rito, kapalit ko, si Dr. Tomas at saka si Tata Piring. Bakit niyo ako inindihan? Pero may nagsabi po, andito si